Inaasahan po malaki-laki ang mababawas daw sa halaga po ng petroleum products ngayong linggong ito. Sa unang 4 na araw po ng trading, nasa 4 hanggang 5 piso per liter ang posibleng i-rollback sa halaga po ng diesel at gasolina. Dahil yan sa inaasahan pong pag-usad ng negosasyon sa pagitan pa rin po ng Iran at ng Estados Unidos sa pagwawakas po ng gera sa gitnang silangan. Ngayong araw po i-aanunsyo ng DOE ang aprobadong galaw ng presyuhan sa produktong petrolyo. Sa programang ito, sinabi po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na tiyempo ho ang big time na oil price rollback sa pagtataas po ng fuel discount para po sa mga tsuper at operators ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 piso, magiging 12 na per liter po ang diskwento epektibo sa Sabado, August 15. Samantala, nananatiling suspendido ang taas pasahe para sa mga jeepney. Yan po'y ayon sa LTFRB. Sa programang ito, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nakaapekto po sa desisyon na taas pasahe sa taas pasahe sa mga jeep ang pagpapahinto sa umwento sa sweldo sa Metro Manila. Kinokonsidera din daw nila ng ahensya ang mga nakabinbin pang petisyon para po sa taas pasahe para sa isang bagsakan na lamang na pagpapatupad. Sa kabila naman ito, tiniyak po ni Mendoza na hindi pa rin sarado ang usapin sa taas pasahe. I guess it's not a question kung justified ba ang fare increase. It's more of napapanahon ba iakyat ngayon given the yung mga gastusin rin ng ating mga commuters. Nakikita man natin ang punto nila, a fare increase is more permanent than the subsidies. No? It's just a question of timing. Kasi po ang hirap naman na tinanggal natin yung wage increase sa ating mga mananakay tapos tataasan pa natin yung gastusin po nila. Yan nga po ang tining ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Samantala, nagpatupad po naman ng temporary import ban ang Agriculture Department sa mga buhay na hayop at animal products mula po Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Ito nga po bunsod ng kumpirmadong outbreak ng foot and mouth disease o FMD sa 7 mga bansang nabanggit. Kabilang po sa pinagbabawal ang pagpasok nga po ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at ilang panghayop na maaari pong tamaan ng FMD. Gayon din po ang ilang karne at animal products. Inaatasan na rin po ang mga veterinary quarantine officers na harangin at kumpiskahin ang mga pinagbabawal na shipment sa mga pangunahing port of entry sa bansa. At ayon po rin po sa DA, layo po ng naturang hakbangin na mabigyang proteksyon ang livestock industry, kabuhayan ng mga magbubukid at food security ng bansa. Samantala, nasa 78 mga customer ng Meralco sa Luzon ang nawalan po ng kuryente sa gitna po yan ng masungit na panahon. Ayon sa Meralco, nagkaroon ng power interruptions dahil sa pagtaas ng baha at pinsala sa ilang infrastruktura. Karamihan sa mga naapektuhan ay nasa Cavite. Meron ding naitala sa Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal at sa Batangas. Pero ang git ng kumpanya, 1% lang ng kabuuang customer ay base po o customer base ng power distributor ang nawala ng kuryente. Tiniyak naman ng Meralco na inaasikaso na ng mga tauhan nito ang pagkumpuni sa mga apektadong koneksyon. Kumina po naman ang bentahan daw ng gulay sa Benguet nang dahil pa rin po nga sa masamang lagay ng panahon. Ayon po sa La Trinidad Farmers, kakaunti lamang ang pumapanik sa Baguio para nga bumili po ng gulay at ihatid sa Maynila noong po nagdaang mga linggo. Dahil yan sa bahang mga iniwan na matinding pag-uulan sa ilang bahagi po ng Maynila rin. Hindi rin daw ho nakakatulong sa kanila ang sa mga magbubukid na buwaba din po ang naturang presyuhan at bahagyang umangat lamang noong pong araw ng Biyernes. Ang problema po kasi namin, pag nabaha po ang Manila, affected po talaga yung demand. Kasi ang dahilan ng mga buyer, di raw makalabas mga tao dyan. Kaya hindi sila magbo-volume ng purchase or babawasan nila yung purchase nila. Yan po ang tinig ni Agot Balanoy ng La Trinidad Farmers Group. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.